Ilang rebeldeng grupong Muslim daw ang palihim na pinondohan ng gobyerno para lumikha ng gulo at ilihis ang atensyon ng publiko sa katiwalian sa pamahalaan. Ayon po yan sa isang senador sa California na inaresto naman ng FBI ng Amerika dahil sangkot umano sa pagpupuslit ng armas mula sa Pilipinas patungong Amerika. Itinanggi ng palasyo ang mga paratang at saksi si JP Soriano. Nang lumusob ang mga MNLF Miswari faction sa Zamboanga City noong Setyembre, kasabay nito ang mainit-init pang isyu ng pagwalda sa pork barrel ng mga mambabatas. Tanong tuloy noon ng grupong Magdalo, may nagpondo kaya sa Miswari faction para ito ang mapag-usapan at di ang pork barrel scam? Mga nag-surrender, they said that they were promised 10,000 yung mga MNLF fighters. At saka yung iba, nagulat na pagdating doon sa Zamboanga, instead of attending a peace rally, ay binigyan sila ng baril. Itinanggi ito noon ng tagapagsalita ng MNLF Miswari faction. Dahil sabay ang pagputok ng gulo sa Zamboanga sa pork barrel scam, hindi maiwasang matanong ng ilan kung ang mga yan ang tinukoy sa ulat ng US Federal Bureau of Investigation. Ayon kasi sa affidavit ng isang FBI agent, may pagkakataong sadyang pinondohan daw ng gobyerno ng Pilipinas ang ilang rebel group sa Mindanao para gumawa ng gulo at ilihis ang atensyon ng publiko sa isyu ng katiwalian sa pamahalaan. Galing daw ang impormasyon kay California State Senator Leland Yee. Some reports have also quoted Mr. Lee as saying that the Philippines is a very corrupt country and that its government is secretly funding some Muslim rebel groups to distract the public from other state matters. What can you say about that? I would not know about the basis of his opinion, and obviously we do not share that opinion. Naungkat ang isyong ito matapos maaresto nitong Miyerkules si Yee dahil sa ilang aligasyon kabilang na ang gun smuggling. Lumabas din sa salaysay ng FBI agent na may contact daw sa Pilipinas si Yee na nagsusupply ng baril papuntang Amerika. Idineliver daw ang mga naturang kontrabando mula sa Port of Cagayan de Oro. Ang kasabwat daw ni Yee na contact ng isang Wilson Selim, may access daw sa mga assault weapon galing Israel sa tulong ng isang di pinangalanang Filipino military captain. Nakasaad din sa affidavit na balak daw ng mga kasamahan ni Lim sa Pilipinas na pabagsakin ang gobyerno kaya kailangan nila ng pera. Wala pa naman nakarating sa atin. So, we don't know if that's true or if that's an allegation. Hindi natin alam. Nagulat nga kung meron kang report. We will check on that. Iniimbestigahan ng Department of National Defense at Bureau of Customs ang mga isiniwalat ng FBI agent. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Malacanang sa DOJ at Bureau of Immigration para masilip kung nakapunta na sa Pilipinas si Senator Yee. Sa ngayon, pansamantalang nakalalaya si Yee matapos maglagak ng $500,000 bond. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.